May brother ba? Ayun, isa. No? Kaano ko, wala. Lahat sisters. No? Isa lang ang brother. Ayun, no? Sorry, meron pala. Sorry. No? Ayaw nyo sa harap, ha? Kaya hindi ka mapansin. Anyway, the gospel today is very short, pero napakayaman, no? A continuation of yesterday. Sabi ulitin natin. Isa-isahin na kasi maiksi lang, pero napakayaman. As the Father loves me, so I love you. Love, ang basihan, ang pagmamahal ng Diyos. Di ba? Pag walang pagmamahal, wala akong bibigay. I cannot give something I do not have. So, most important foundation is God's love. Again, as the Father loves me, as I receive the love from the Father, I will love. Yung pagmamahal ni Jesus galing sa Ama. Sa Ama, sa Kanya, sa atin. Ganyan rin, yung pagmamahal ng Diyos sa akin, bibibigay ko sa iyo, sa inyo. Dahil galing sa Kanya. Hindi yung pagmamahal galing sa aking sarili. Hindi. Galing sa Diyos. Yung imposibleng pagmamahal. Walang kondisyon, di ba? Napakadali sabihin yung pagmamahal, pero it is unconditional love. The love that comes from God alone. And then, sabi niya, remain in my love. Manatili. Remember yesterday, the gospel was, I am the vine, you are the branches. Remain attached. If you detach, you will not remain. You will not obey. Dumitouch eh. Kaya napakahalaga to remain. And then it continues. A continuation. Inulit lang actually yung kahapon in a different angle, pero napakaganda. And then it goes, if you keep my commands, you will remain in my love. Just as I have kept my Father's command, I keep my Father's command, and I will remain in His love. If you keep the Father's command, you will remain. If you do not remain, because we do not command, we did not follow the command. And then the last paragraph is this. I have told you this, sinasabi ko sa inyo, that my joy might be in you, and that your joy might be complete. Ito lang ang joy na panghabang buhay at mananatili. Ang pagmamahal, the joy, the contentment, the love from the source of the love. All the other joys or happiness we experience are temporary. Mawawala rin yan. No? Mawawala. Except Jesus Christ Himself. No? Yung pagmamahal ng kamunduhan, yung joy na tatanggap natin sa kamunduhan, pangsamantala eh. Kung may pera ka, may bago kang ugnayan, may bagong posisyon, may bagong titulo, pangsamantala eh. Kasi mawawala eh. Yung pera, pwedeng mawala. Yung kalusugan, pwedeng mawala. Yung talento, pwedeng mawala. Yung ugnayan, yung tao, pwedeng mawala. Yung lahat pwedeng mawala eh. Kaya yung joy is not based on something that is temporal. Pag mawala yan, wala na. Kaya alam naman natin eh, yung joy natin kaminsan hindi ka lang napansin, ano? Hindi ka lang napansin, magtatampo ka na. Ang dali-dali mawala yung joy, yung happiness. Yung hindi ka lang tamaan ng banal na tubig eh. Hindi naman sinasadya. Hindi ka tinamaan ng banal na tubig. Galit ka na? Galit si Father. Ha? Hindi ka lang natamaan eh. Ang dali-dali mawala nung parang yung joy. Hindi ka napansin kasi hindi ka nakita. Nakatingin nga sa'yo, pero yung mata nakatingin malalim yung pinanggagalingan. Hindi ka lang nakita dahil hindi ka nakita. Hindi dahil dinedma ka, pero dahil hindi ka nakita. Pag hindi ka na makita, magdadamdam. Panghabang buhay rin kitang hindi papansinin. Samantalang napakalalim ng pag-iisip, hindi ka lang napansin, hindi naman sinasadya. Pero dahil doon kami we become sensitive to such matters. Please
Please, no? Huwag natin patulan yon. Kasi nga, madali mawala. The joy that easy comes, easy go. Yung joy na madali natanggap, madali rin mawala. Except the love and joy given by the heart of Jesus. Kaya, as the Father loves me, so I love you. No? Yung basihan, yung pagmamahal ng Diyos. At napakaganda ng example ngayon. Baba ako, Brian, ha? Kasi napakaganda nung next part tungkol kay Santa Rita de Cassia. Kilala niyo ba si Santa Rita de Cassia? Kilala niyo? Ha? Nakakatuwa. Siya yung santo ng mga imposible, mga desperado. Kasi yung mga pinapasukan niya, karanasan sa buhay niya, imposible. Parang desperate. Gusto niya maging madre, pero yung pamilya niya, medyo pinilit siya magpakasal. Nagpakasal siya nung siya 18 years old. Medyo malupit yung kanyang asawa. Napakalupit, hindi malupit. Napakalupit. No? At namatay yung asawa niya, naging witness yung dalawang anak. Yung dalawang anak, nangako na sila'y maghihiganti. Di ba? Maghihiganti. Siyempre, makita mo naman yung ama mo na pinatay, di ba? Parang natural, di ba? So, ang layunin ng dalawa, habang lumalaki yung dalawang bata, maghigante. The reason to live this life is to revenge. Ang hirap ng ganyan, ano? Ito, yung kwento. But I am not sure if it is real, eh. Meron bang nanay na naisin, Lord, kunin mo lang yan kung yung dalawa kong anak pupunta sa impyerno. Yun daw ang panalangin, eh. Meron bang ganyan? Nanay, ipagdadasal mo yung anak mo, Lord, kung ang layunin ng dalawang ito, paghiganti lang, my whole life is focused on paano maghigante, galit, hatred ang nangingibabaw, sigurado, biyahing impyerno. Kung biyahing impyerno, ang panalangin ng nanay sa kanyang dalawang anak, Lord, kung pupunta lang sa impyerno, kunin mo na. Yun yung kwento. We will never validate, di ba? Pero, kinuha nga. Kinuha na. Tapos, nung wala na yung asawa niya, wala na yung dalawang anak niya, yung kanyang desire to be a sister, siya'y pumasok ulit sa Agustinian, katulad ni Pope Leo Agustino rin, di ba? Pumasok siya at naging, una ayaw siya papasukin, imposible. Pero dahil sa mga pangyayari, mahabang kwento, next time na, wala nang oras, siya'y naging Agustinian madre rin. No? And she faithfully served. Napakaraming himala. Kaya nga mga desperado at mga of desperate causes and impossible causes. At so coincidentally, hindi ba, si Pope Leo XIV ang nag-canonize kay Santa Rita, si Pope Leo XIII, di ba? Parang whatever that means, di ba? But anyway, so we thank God for the hand of God in all things. Sana makita natin ang kamay ng Diyos. Pag tayo'y naka-attach, you remain in His love, makikita natin ang kamay ng Diyos. Sa lahat ng bagay, kahit na trahedya pa yan, kahit ano pa man yan, pero kung ikaw'y nasa loob ng puso ni Jesus, if you remain in His love, we will see the hand of God. Alleluia, alleluia.